Sa loob nga ng 2 araw ay nagbakod ako kila mama at yun ay natapos ko na. Kaya ngayong araw ay maglilinis naman ako dito sa aking fish pond. Dahil yung mga basura ay sobrang madami na. Kaya kung titingnan mo ay sobra talagang makalat na. Hinihiwalay ko nga yung plastic bottle dahil gagamitin ko pa at yung ibang basura naman ay susunugin ko na. Pagkatapos ko nga malinis ang basura ay agad-agad ko nang inakyat itong aking bangka dahil ito ay sira-sira na. Plano ko kasi gumawa ng bago pero mas malaki. Nang may akyat ko na nga ang bangka ay pumunta na rin ako sa taas at ako'y nag-umpisa naman dito maglinis. Dahil nga sa sobrang kapal ng damo dito ay halos di na madaanan. Habang ako nga ay nagtatabas at lubhang nahihirapan ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tulad nga ng sabi ko dati, nababago ang plano depende sa panahon. Pero ngayon ay okay lang dahil tayo naman ay naglilinis lang, okay lang mabasa at mainitan. Sanay na kasi ako sa panahon ngayon na talagang pabago-bago. Tulad mo, dati mahal mo, pero ngayon iba na ang iyong gusto. Aray! Maya-maya nga ay tumila na ang ulan at patuloy pa rin ako sa paglilinis dito sa ating fish pond. Ito nga palang kahoy na hinahakot ko ay galing pa dun sa kubo sa gitna na nagiba. Habang nga ako'y nagpapahinga at umiinom ng kape, ay biglang bumuhos na naman ang ulan ng kapugian. At lahat yun ay aking nakuha. At kahit na mapagod sa pagsisikap ay di ako magsasawa. Lagi ko kasing naalala yung kanta ni Kuya Freddy na ang umaayaw ay di pumupugi at ang pugi ay di umaayaw. Pagkatapos ko nga uminom ng kape at magmuni-muni ay naglinis naman ako sa may gilid ng sapa at nakakita ako ng bunga ng nipa. Di na ako nagdalawang isip at agad ako'y kumuha. Ang lasa nga pala nito ay halos kahawig din ng buko. Pero para sa akin, sa buko ng nyug pa rin ako. Itong sa nipa kasi ay matabang. Yung sa buko ng nyug, matamis at malinamnam. Maglilinis na nga ako ay nakakita naman ako ng butas ng bukon or kuray sa iba. Agad kong naalala yung mga tinuturo nila na buhusan daw ng putik para lumabas yung laman. Kaya ito'y aking agad-agad na sinubukan. Halos 2 butas nga yung sinubukan ko pero parang di epektibo or mali yung pakakagawa ko. Naghintay rin nga ako ng ilang minuto pero wala talagang lumabas sa 2 butas na binuhusan ko. Dahil nga ang oras ay patuloy na tumatakbo kaya dapat ang trabaho natin ay dire-diretso. Kaya patuloy pa rin ako naglinis dito sa may gilid ng sapa na katabi ng aking fish pond. Inalis ko na yung mga kahoy dahil maglalagay na lang ako ng bangko dito. Paglipas nga ng ilang minuto ay natapos ko na at syempre, ito na yung resulta. Malinis na kumpara nung una. Pero dun nga sa harap ay hindi pa. Dahil nga kanina pa ako basa ay ako'y naligo na muna. Dahil nga maaga pa ay di ko pa kailangang magpahinga. Agad-agad nga akong kumuha ng martelyo at kabra. Yung kasing kahoy na inipon ko ay may mga malalaking pako. Kaya yun ay kailangan kong bunutin dahil yun ay gagamitin ko pa. Ito kasi ay nakasanayan na namin na yung pakong pwede pang pakinabangan ay aming pinapahalagahan dahil ang pako dito sa amin ay laging kailangan. Hiniwalay ko na nga yung mga kahoy na pwede pa at yung kahoy na hindi na. Dahil yung hindi na ay susunugin ko na at yung iba naman ay uulingin ko pa. Kahit na nga sobrang hapon na ay sa tingin ko ay kaya ko pa. Kaya agad-agad kong kinuha ang grass cutter at ako'y nag-grass cutter na. Ito lang ang sa harap ang tatapusin ko ngayon dahil yung iba naman ay bukas na. Dun kasi sa kabila ay may mga kahoy-kahoy pa at yung mga hindi na uling ay nandun pa. Dahil nga maghapon naman ako ngayong nagtrabaho, ito na yung bunga. Ito na yung harap niya. Malinis na. At ayan. Mas maganda ng tingnan.